And guys, siswimming kami ng mga anak ko, no? Babike lang kami doon papunta roon. Para enjoy nila. Pagod sila doon. Excited sila maglublub sa tubig. Kasi mainit. Malapit lang naman dito. Mas malayo pa yung binabike namin na usually talagang daily na bike namin everyday, no? Okay guys, samahan nyo kami, no? At pag-usapan natin mamaya yung bakit mga nadadaanan natin ay ang daming bahay na nagbebenta. Okay guys, let's go! I'm good. Guys, bike lang kami papunta doon sa swimming. Yan yung mga dalawang anak ko. Kailangan naka-helmet, ayaw nila mag-shades. Kasi daw nila ma-enjoy. Kasi sensitive mata ko eh. Okay guys, let's go. Enjoy natin yung weather ngayon, no? Sobrang init pala ngayon dito. Summer na summer talaga ang datingan. Summer na talaga yung buong July. Sana nga. Ayun guys, dito na kami, no? Ayan. Dito na kami ng mga anak ko. Papark lang namin yung bike namin. Dito kami pupunta. Swimming. Okay guys, let's go! I got it. Okay, which one first? Mine first. Oldest to youngest. Guys, tapos na tayo. Nag-enjoy mga bata. Swimming. Yan nga guys, oh. Pauwi naman kami ng bahay. Guys, mapapansin nyo rito sa mga area. Yan, mapapansin nyo mga guys yan. Mga rental properties yan, no? Yan. Yung mga nakikita nyo mga bahay na yan. Mapapansin nyo, ang dami nagbibenta ng bahay ngayon dito. Kasi nga, sobrang taas na ng interest. Yung iba, hindi nahirapan din sila magbayad. Kasi nga nagkaroon ng lock-in rate. I-explain namin sa inyo kung ano yung lock-in rate, no? Yan, kung makikita nyo yan. Yan yung mga rental properties. At bibidyohan din namin yung mga bahay. Ang dami nagbebenta ng bahay, no? House for sale. Dito kami sa bridge. Nag-i-enjoy sila. Panoorin yung mga sakyan. Bababa na kami doon. Paikot. Explain mamaya namin kung ano yung tinatawag na lock-in rate, no? Sa na-discover ko doon sa mga dealership, mga sasakyan, kasi nung kumuha ko ng sasakyan 5 years ago, ang interest ng sasakyan ko is 1.29. Ganon, mababa lang. Ngayon, tumaas ng parang 5% yung interest ngayon ng mga bangko. Pero ngayon, napansin ko nung email sa akin, kasi nga tapos na yung sakyan ko, binibigyan nila ako ng deal. Kumuha daw ng bago, pero wala naman akong plan. Pero napansin ko lang, meron silang mga deal na style. Within 2 years, ang interest mo lang is 2.99 instead na 5%, di ba? Gandang deal yun within 2 years. Pero after 2 years noon, tataas na yung interest mo. Magiging 5% na. Doon ka na magdudusa. Simula ng paghihirap mo. Kaya guys, pag-iisipan nyo, no? Ka nagsasign kayo ng contract, diba, kumukuha kayo ng loan, no? I-check nyo na maigi yung contract nyo kung kanong interest na binibigay sa inyo. Para di rin kayo mahirapan magbayad. Review nyo na maigi. Okay guys, mamaya i-explain nyo na computation na yun. Okay guys, thank you. Okay. Hello Vlad, sa'yo mo.
Low vlog. Ayaw niya. Thanks. Guys, i-explain pala ng misis ko yung ano, no? Kung paano yung computation ng mortgage, no? And regarding nga pala dun sa mortgage interest na prior na na-discuss ni Jerry, according dun sa latest na poll survey, almost 62% ng population dito sa Canada is sinasabi na nahihirapan na sila na ma-maintain or ma-support yung kanilang financial with regards dun sa paying of mortgage. Mostly yung mga younger age is nakaka-experience sila ng difficulty na makapagbayad ng kanilang monthly mortgage or maka-avail ng bahay kasi nga dun sa interest na tumataas. Last 5 years ago, sinasabi na medyo mas afford pa nung ibang Canadian residents yung mortgage kasi nga noon kasi halos parang mga 1.9% lang yung interest rate. May tinatawag kasi na lock-in interest. Yung lock-in interest, yun yung halimbawa sa contract ninyo is pumayag ka na magkaroon kayo ng interest na 1.9% for 5 years. So, ibig sabihin na lock-in interest is either yung current value ng interest sa market is mataas or mababa. Kung ano yung nasa kontrata nyo, yun na yun. Pero, pag nag-expired yung contract na yun, and then mag-renew kayo ng another contract, ang susundin na interest rate is yung current interest. So, nung last 5 years ago, sabihin natin na 1.9% lang yung interest rate. Tapos yung then ngayon, masyadong lumaki yung in-increase ng interest rate which is I think is 5.8. Ito nga pala yung formula na ginagamit para i-calculate yung monthly mortgage payment. Kung mapapansin niyo yung formula na ginamit is parang medyo complicated siya. So yung P is nagre-represent siya ng principal amount na ni-loan, and then yung R is the interest rate, and N is the number of months. Pero para medyo mas madali siya, ipapakita ko na lang yung pinaka-simple computation na ginawa ko. So for example, meron tayong 315,000 na total mortgage, and then 25 years yung ating loan term with 5 years fixed interest rate. So kung gagamitin natin yung 1.9% na interest rate 5 years ago, ang kalalabasan ng ating monthly payment is 1,325 per month. And kagaya nga ng sinabi ko kanina na nagkaroon tayo ng increase sa interest rate which is from 1.9% ay naging 5.8% na siya. Ang magiging monthly mortgage payment niyan is 1,990 per month. So kung i-compare natin yung monthly payment 5 years ago is 665 yung difference, no? Medyo malaki talaga. Sa pagkakaalam ko, may nilabas na panibagong rate na naman na medyo binaba nila sa from 5.8 parang mga 4 something percent na siya. Kaya lang kung ikukumpara pa rin siya 5 years ago, malaki pa rin talaga yung difference. Or pwede rin naman pumunta kayo sa may Google and then i-search niyo yung simple payment calculator for mortgage payment, and then makikita niyo yung doon. May mga option kayo, and then once you have entered all the information needed, makukuha nyo na yung pinaka-exact na monthly payment mortgage. Yung Canada, Government of Canada is nagpalabas sila ngayon ng para bang alternative ways para karamihan ng mga Canadian residents is maka-afford ng bagong bahay. Ang solution na nakikita nila is pahabain yung terms kasi yung regular terms para dun sa pagbabayad ng mortgage is 25 years lang. So iniisip nila kung papahabain nila yung term which is 30 years, mas magiging mababa yung monthly mortgage payment. So, magbibigay ako ng sample computation. Siguro ipa-flash ko na lang siya dito sa screen para mas maliwanag siya kung paano mas magiging mababa. Pero basically, ang mangyayari nun, kumbaga, syempre kung yung pinaka-loan interest mo plus yung total mortgage mo, tapos i-divide mo lang siya kung ilang loan term. So, kung 25 years siya versus sa 30 years, so mas mababa nga naman yung magiging monthly payment mortgage mo. Ang nakikitang problema naman doon is mas tataas naman yung total interest portion. Ito naman yung sample comparison ng monthly payment using ng 25 years at 30 years. So for example, ang total mortgage natin ay $300,000 with 5% interest rate. Sa 25 years na loan term
ang monthly payment is $1,745. While sa 30 years, ang magiging monthly payment is $1,601. So makikita dito na less than $150 ang maibababa ng monthly payment mo kung i-stretch out ang loan term into 30 years. Pero kagaya nga ng na-mention ko kanina, ang disadvantage ng pag-stretch out ng loan term into 30 years is magkakaroon ng mas malaking interest portion. Kasi ang formula niyan is the longer loan term mo is syempre, mas tataas yung pinaka-total na interest na babayaran mo. Although, mas mababa yung monthly payment mortgage mo. Kasi kung sa $300,000 na total mortgage within 25 years, magkakaroon tayo ng total loan na $523,500, which means na ang interest portion ay $223,500. Habang sa 30 years mortgage, magkakaroon ng total cost of loan na $576,360, which means na ang interest portion ay $276,360. Kaya, kung napansin ninyo dun sa latest na video na ipinakita kanina is maraming yung mga nagbebenta ng bahay. Gawa nga ng marami na nga ngayon nang nahihirapan sila na masupport yung pagbabayad ng monthly mortgage. So, yun yung nakikita nilang way para hindi na lang sila magbayad ng monthly mortgage is ibenta yung kanilang bahay. Mas nagiging option na nila ngayon is mag-rent. Kumbaga, mas practical na mag-rent na lang kaysa kumuha ka ng bahay tapos malaki naman sobra yung babayaran mo dahil nga sa tumataas na interest rate tapos yung salary is hindi naman siya ganun kabilis na magtaas. So, hindi siya balance. 'Di ba? Lalo na sa mga karamihan ngayon parang napapansin namin na kukuha ka ng malaking bahay. Tapos, syempre, pag malaking bahay, mas malaki yung expenses noon. Pero yung salary mo naman is hindi siya appropriate doon sa expenses ng bahay na kinuha mo. Yun yung pinaka-main reason why marami ang nag-give up doon sa kanilang nakuhang bahay. So, yun na lang ang pinaka-way na nakikita nila is ibenta ang kanilang bahay para nga naman mabawasan na yung burden nila, kumbaga yung financial stress. Hindi lang naman kasi sa pagbabayad ng mortgage ang magiging problema mo kung homeowner ka kasi lahat ng maintenance sa'yo yun. Mahirap talaga. Unlike dun sa pag nag-rent ka, yung maintenance is covered na yon or sagot na yun ng may-ari. So yun lang yung pinaka-main reason na nakikita kung bakit marami ang nagbebenta ngayon ng bahay dito sa, I think hindi lang naman dito sa province namin, all over Canada. Kasi sa mga news na napapanood namin, yun talaga yung pinaka-current issues ngayon na kinaharap ng Canada, mortgage payment. Tsaka yung kahirapan sa pagbili or pagkuha ng sariling bahay. So, yun lang. Kaya don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!